Good morning, good morning, good morning, good morning, mga Dods. Bango nung ang bago nung kalamansi na bagong pitas. Dito ngayon sa aking kinatatayuan, ito yung taniman ng talong ni Joel. Sir Joel, kamusta ka? Okay naman po. So, ito yung kamatis na na-harvest mo ngayong araw. Holy moly, moly, moly. Sir Joel, bago ka naging farmer, ano yung naging buhay mo noon bago ka dumating sa ganitong estado? OFW tayo. Okay mga Dods, itong bida natin ngayon, isa pala siyang buhay na bayani. Kung tawagin natin ay buhay na bayani, isang OFW. Saan kayo nag-abroad? Middle East. Sa Middle East. Saan sa Middle East? Buong Middle East. So, inikot mo yung buong Middle East? Yes. Okay. Kasi ang company namin, international. Kami ang gumagawa ng mga European. Kami ang gumagawa ng contractor kami ng duty free. Okay. So lahat ng duty free sa buong mundo, ginagawa namin. So bilang farmers, anong profession Technical, electrical instrumentation sa Middle East. Middle East? Okay. So Pero talaga, dito, ang profession ko rito, aviation ako, aircraft technology ako, aeroplano ako. sa aeroplano ka nagtatrabaho. Nag-aaral. Oo. Siyempre, hindi natin alam yung iba yung daanan natin, hindi natin alam yung tatahakin natin kahit sino tayo. Paano ka napunta sa ganitong estado o sa ganitong hanap buhay? Ano to ito na yung pangarap ko talaga na magkaroon ako ng konting taniman para sa pag-edad ko, meron akong inaani. Okay. Hindi ka na manghihingi ng kamatis, hindi ka na manghihingi ng kalamansi, magbibigay na lang ako. Yung pinakita mo sa akin kaninang talungan, sino ang kasama mo ron habang inaayos mo yung talungan na yun? I mean, sino ang katulong mo? Ako lang. Ibig mo sabihin, sa lapad ng talungan na yon, ikaw lang ang Yes. wala kang machinery o mga makinarias na ginagamit doon or kalabaw man lang na katulong mo sa pagbungkal ng lupa? Nung first time, nung yun dry, ang kailangan natin, magkaroon siya ng kanal nga. Sabi yung kanal. Okay. So, yung kanal na yun. Okay. So, nilalagyan mo ng kanal, yung bawat... Gumamit tayo ng kalabaw doon para magkaroon siya ng pinaka-tudling. Yun yung kanal niya para magkaroon ng daluyan yung tubig para hindi bumaha yung Doon sa hindi nakakaalam ng tudling, yung tinatawag na tudling, yung isang hilira ganun na... Isang spacer yun. Oo, yun. Yun ang tinatawag na, kung tawagin dito, tudling. So, doon sa mga doon sa... Yung distance. Yung distance, yung haba. Okay. Doon sa sa iyong cucumber, nakita ko napakarami rin ng tanim. Mga ilang puno ang itinanim mo ron? Nasa yun? Nasa, pag sinabing 25 grams, ang buto nun, almost umabot ng 500 pieces. At sa parting ito ng taniman ni Joel, dito mo makita ang tanim niyang cucumber o pipino at yung siling green na panigang. Napakarami. Na seed. Yun, depende pa rin dun sa tanim mo kasi nga, hindi natin masasabi na lahat
mabubuhay. Mhm. Nabuhay man, meron namang intruders na kakagat, di ba? May malulusaw na tawag natin pungus. Okay. Iba-iba, hanggang sa hintayin mo na lang kung sino yung... Ang technique naman doon, once na nagtanim ka ng 25 na grams, Mhm. after a week, susundan mo ulit siya ng 25 grams. Just in case na may mamatay doon, meron na nakasuporta. So talagang ano pala, talagang... Idealistic yung ano. Oo. Hindi yung sinabi mong ito lang ang tanim ko, bayaan mo nang lumaki sila, mamatay o mabuhay o ilan ang matira. Ako hindi ako ganun. Hanggat kaya kong malagyan pa ng bakante, lalagyan ko. So bali yung idea na yon, Oo. parang sa'yo lang nanggaling. Sa akin lang O yan. talagang idea talaga ng mga farmers yun? Hindi ko alam, basta sa akin, yun yung alam ko. Okay. Sa ano mo, simula nung hinarvest mo yung pipino, lahat-lahat, mga ilang kilo ang na-harvest mo? O siguro almost 800 kilo, ganun. O ganun, mga ganun, 800. So kulang-kulang ng isang tinulada yung ano. Sa ganung kalapad Mm. na tanim. Mm. Kasi yung sitaw kanina, nakita ko, mangilan-ngilan pa lang yung Bunga. bunga. Mm. Ano yun? Naharbisan mo na yon or Ano pa lang yan, una pa lang siya. unang harvest pa lang yon? Yan pa lang, una, pakita. Ito yung unang harvest. O, yan pa lang yung pang ano natin. Ito yung unang harvest doon sa sitawan na pinuntahan namin kanina, na tanim niya. Mm. So ito, malamang ako ang unang makatikim nito. Aadubuhin ko mamaya ito. Yung mga ano to, yung mga sili, nakailang kilo ka na sa mga sili? Yung Bago pa lang yung din green? yan. Bago Yung pa nga pangsigang? lang. Yan yung sinasabi ko na intercropping. Pagkatapos umani nung isa, susunod naman yung isa. Yun Hindi yun. ka maghihintay ng 2 months para magtanim. Oho. Tayo mo lumaki hanggang sa magkabulaklak at saka umani. Ako hindi. Pag umaani na doon, maghintay ka lang ng week, 2 weeks, may aanihin ka na uli. So bali nag-end na yung ano mo, nag-end na yung pipino mo, May sili naman kasunod. may sili naman kasunod. Oo. Doon Hindi sa ako pipino, naghihintay ng panahon. Mhm. Ang hinihintay ko, yung aanihin ko na susunod. Kung doon sa basta ba, hindi pipino, ako na- anong Hindi ako nasisiro. anong isusunod mo doon sa pipino? Nung pipino uli yun, hanggang March. So may nakatanim na yon sa baba. Ngayon ko palang Okay. Okay. pag yun ibinasa ko, na Mhm. ano ako ng tubig, na irrigation galing ilog, Mhm. sasabugan ko pa ng tayo ng manok yun. Chicken manure. Chicken manure. Ah. Punta tayo dito sa tanim mong mga kalamansi. Ito, ang bango ng kalamansi. Ilang punong kalamansi ito? Almost 182 nung tinanim ko. Mhm. Kasi 300 tong order ko, binigay ko sa aking biyanan Okay. para meron silang konting income. Mhm. So ngayon, ang natira sa akin mga 180. Siyempre, nandiyan yung sakuna, merong baha, di ba? Okay. Merong bagyo, merong kinain ng kalabaw, baka. Mga 150. Ano na? Ilang taon na ang edad nitong tanim mong kalamansi? Ito mga 6 na, 7. Kasi nasa abroad pa lang ako, nasa Dubai pa lang ako, tinanim ko na to eh. Ibig sabihin, Ako ang nagtanim dito. ikaw rin talaga ang Oo. nagtanim. Pero may katulong ako na nagtanim dito kasi siyempre pahinga lang ako, bakasyon lang ako eh. Bakasyon ako ng 15 days. Kailangan matapos ko to. Balik ka na naman. Oo, Kasi babalik gano'n lang ulit ako ang ano ng ng Dubai. OFW. Gano'n lang yung buhay ng OFW pag Oo. uwi ng Pilipinas. Ang kagandahan kasi sa kumpanya namin, minsan nadidistino kami dito sa Pampanga. Okay. Sa Clark. Oo. Pilipino ako. Ako nga sabi amo ko, gusto mo umuwi? Anytime na. Bigyan ako, yan, ticket mo. May gagawin ko doon. Meron doon babantayan, may gagawin doon sa Clark po. Pupunta Okay. ka. Yun ang kagandahan sa company namin. So dito sa kalamansi, Imaginein mo, pupunta ako ng Malaysia, 3 days lang ako. 3 days gagawin ko doon. Laikot ka na, halos lahat. dito sa mga kalamansi, ano to, kumukuha ka ng mga mamimitas. Dati meron, namimitas. Ngayon, syempre, may mga trabaho na rin yung iba. Pero- Kaya naman namin ng misis ko. Everyday, pag maani kami, mga 20 kilo. Kayong dalawang mag-asawa lang. Sapat na sa amin yun, para sa aming allowance. So saan nyo dinideliver nga pala yung napipitas yung kalamansi? Marami kaming suki na mga lumihan, lugawan, yan, parisan, papaitan, yan, yun ang namin. Kasi yan, matik yan, termis kukuha sa iyo yan. Dahil ang presyo nung nakabibili nila sa amin, presyong palengke. So yung mga Dodge yung mahilig kumain ng mami, mahilig kumain ng pares, mahilig kumain ng sisig, mahilig kumain ng yung pinipigaan ng kalamansi.
Isipin nyo na, sa kanya galing yung kalamansi na ipinipigayan nyo ron. Dito nang gagaling yung kalamansi. Pag sa umani kami, sa isang araw, umani kami ng 20 kilo. Meron na kaming budget noon. Okay na sa amin. Nung nakaraan, nung kalakasan, 140 ang isang kilo. Ngayon, nasa 100 na lang. So naano nyo talaga na Kaya tumbok kung yung namitas presyo. kami dun, kung may namimitas na isang mamimitas, Oo. pag naka 10 kilo siya, meron siyang 100. Mamimitas siya sa isang oras, meron siyang 100. Pag nakatatlong oras siya, may 300 siya. May pakain pa, may pamerienda pa. Ganda, no? May pauwi pang gulay. So, Naisip namin ng misis ko, para mas masarap tayo na lang ang mamitas, tayo na lang din ng paglabas natin, yung bibigay natin 300 sa manggagawa, ikain na lang natin doon ng Jollibee. Di ba? At saka napansin ko, Tsaka nahirapan din ako mamitas pag dinamihan namin. mm, Mga 30 kilo, 40 kilo. Mahirap Ako rin nahirapan. okay. Yung pagbubuhat sa labas, yung transpo, 400 meter yan. Malayo nga rin. 400 meter. May dala akong kalamansi, may dala akong kamatis, may dala akong sitaw, may dala akong pipino. Kada araw-araw kailangan minimum namin 50 kilo. Enough na yun, masaya na kami. Pag umabot ng 60, 70, hanap na Hirap ako na. na tigabuhat. Napapansin ko sa kalamansi mo, ba't parang hitik sa bunga yung kalamansi? May technique ba Oo, kung paano mo may technique. pabubungahin? May technique yan. Kailangan monthly, hindi mo sila kakalimutan. Nandiyan yung patubig, nandiyan yung pataba. Ito yung source ng tubig nila na pinagkukunan para pandilig sa kanilang mga halaman. Ang pataba ko dito, 3 klase. Yung urea, yung triple 14, at saka yung potas. Yung potas, yun yung pampabloom, pampaganda ng pampakinis ng bunga, Oo. pampalaki. Yun yun. Yung triple 14 naman, ano na yun MPK yun May ano na yun, may pampaganda ng dahon, pampaganda ng sanga. Okay. Pero yung potas, yun doon lang siya nagpo-focus sa bunga. Na kailangan palakihin niya yung bunga, pakinisin niya. Kuya, pinaka-the best, magsimula ka na. Nung ginawa ko to, effective. Hindi ako nawawalan ng bunga. Tingnan mo yung ibang taniman. No? Tingnan mo yung ibang taniman, walang ani. Oo nga, kasi nakita ko Pero yung sa akin, Hitik punta ka sa sa gitna niyan, magsasawa ka. Hitik na hitik yan. Picturean mo yan, makita mo, hitik na hitik yan sa gitna. Kasi ito na unang anihin to daming ano nga. Tatlong layer to Unahin mo na yung harapan, sunod yung gitna, sunod yung hulihan. Oo. Ganun to. Bumalik ka na 1 week, tama ang bulaklak niyan. Mas marami yung bulaklak kaysa sa dahon. Kasi sa dahon. Oo. Kaya ko siyang pabulaklakin ng 3 days lang. Yun ang hindi ko sasabihin. Technique nga, sikreto nga, Kung paano sikreto. pabulaklakin ng 3 Oo. days. Makikita mo. Bumalik kayo, 3 days, kita mo, puti lahat yan. So mga Dodds, siguro na ipagtatanong nyo kung paano niya na kuha yung ganitong technique. Bilang isang engineer, bakit napunta siya sa ganitong trabaho, farmer? Paano mo nga ba na natutunan yung ganitong mga idea sa Nung nagkaroon pa-farm? tayo ng pandemic, nagkaroon tayo ng pandemic, yung sa sistema ng pandemic, makakatulong at hindi makakatulong din may advantage, disadvantage. Nung umalis ako ng Dubai, nasira yung pangarap ko sa pandemic na yan. Isipin mo sa kumpanya, 14 years ako, makukuha kong graduate Okay. Napakahirap ng bilangin yun. Nagkaroon ng pandemic. So ngayon, pinauwi kami ng wala, 0. Oo. Kasi pandemic nakaano sila sa recession. Di ba pag recession, wala kang makukuha ang graduate Oo. So bali bilang natutunan mo kung yung mga technique o idea sa pagpa-farm through experience. May experience na, ang nakatulong pa sa akin ng gusto, yung pag once na may nag-vlog sa, katulad ng Kalamansi, nag-vlog, hinahanap ko yung talaga yung founder niya na Okay. nagtatanim. Hindi ako kumukontak dun sa vlogger. Doon ako kumukontak, mini-message ko yung yung farmer talaga. Okay. So ngayon, doon ako nakakakuha ng idea sa pagtatanim. Kung paano sagutin yung sinasabi ko, hanggang sa gusto ko siyang makausap, gusto kong bumili ng seedlings. Gusto kong nahikayat niya ako sa ganung sistema dahil gusto ko yung time na yun, magkakaroon din ako for the future ng ganitong hanap buhay. Pero hindi ka professional agriculturist. Ay, hindi. Pag sa Bulacan ka, marami kang matututunan. Alam mo kung bakit? Ang TESDA doon, municipality doon, may mga training na libre. Tatawag sa inyo yan, may training, may libreng buto, merong ganun, ganyan. Okay. Lahat, tutulong sa iyo. Hindi maramot ang ron. So, tinuturo sa inyo doon yung lahat na technique. Tinuturo sa amin doon.
Pero paano mo na pagsabay bilang engineer at bilang farmer? Hindi nga, ito na yung huli. Ito na yung huli. Oo, Anong first ng ano mo, parang ang trabaho mo doon nga. Tama, doon nga siya sa nung isa pa siyang engineer, nandun siya sa Middle East. Inikot niya yung buong Middle East. Nung Sa siyempre, electrical ako instrumentation, pero ang nakahawakan ko, dun sa safety engineer na ako. Kasi once na sa, alam mo, di ba, sa Middle East, galing tayo. Once na ikaw ay Pilipino, kabayan kita, pare kita, approve ka na sa Arabo. Pare, mumurahin ka pa nga niyan eh. Ano mo, okay ka. Gano'n yan, di ba? Alam mo, Arabo eh. Pag sinabi mo talagang niniyakap mo, nirespeto mo, Assalamualaikum, brother. Understood na, maunawaan ka na kagad. Eh, ayaw na lang yung makap sa ibang lasyon, ibang lahi. Kasi may amoy eh. Eh tayo Pilipino, pag hinag natin sila, parang talagang, okay lang sa kanila. Kung anong kakainin nilang parata, anong kakainin nila, kakainin ka din nila. Doon ko naramdaman na yakapin ka ng isang prinsipe. Yakapin ka ng isang prinsipe na sabihin sa'yo, huwag mo akong kalilimutan. Sabi niya, talagang proud siya sa'yo. Okay. So mga Dodge, ito yung produktong kamatis ni Sir Joel. Napakakinis nung balat ng kanyang kamatis. Maraming purpose nito, di ba? Nakita mo naman kanina. Oo. Ito pang-tao to, pang-hayop din. Ang hayop ko, tinuruan ko ng mga vegetarian to. Kumakain lahat ng kamatis yan, pipino, saging. Kapag nandito ka sa farm ni Joel, libre ka Pagkain mamitas, yan. Hindi mo kayang gutumin yan. libre kang kumain. Katulad nito, kamatis. Organic to. Sarap. Gusto niyo tikman? Ang pandilig nito, yung chicken manure yung nasa drum. Yun yung pandilig nito sa ibabaw. Pag namunga na, hindi mo na to pwedeng lagyan pa ng fertilizer sa baba. Buti pala pinunasan ko. Hindi, malutong to. Masarap nga. So mga Dads, dito ko muna tapusin yung pakikipag-usap ko kay Boss Joel. Lilibot kami dun sa kanyang mga tanim na halaman. Boss Joel, maraming salamat at Thank you, pinaunlakan mo ako na ilibot dito sa iyong sakahan. Maraming salamat. Salamat po. Maraming salamat din. Thank you. Sama-sama tayong panoorin yung vlogs dito sa farm ni Sir Joel. Yung hindi pa nakapag-subscribe, mag-subscribe na kayo para kayo updated sa aking mga vlogs. Thank you!